Ah! Huwag kang matakot, munting ibon. Hayaan mong tulungan kitang gamutin ang iyong pakpak. Okay na. Ilang araw na lang at siguradong gagaling na ang pakpak mo at makakalipad ka ng muli. Salamat sa'yo. Ano nga palang pwede kong itawag sa'yo? Meron ka bang pangalan? At nasaan ang pamilya mo? Wala akong pangalan. Mag-isa lang ako at hindi ko alam kung sino at nasaan ang pamilya ko. Ako rin. Parehas pala tayo. Wala na rin ako mga magulang. At mag-isa lang ako nakatira sa bahay na ito. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Oo! Dahil magkaibigan na tayo, simula ngayon, ang pangalan mo, Miggy. Anong problema, kaibigan ko? Huwag ka nang malungkot, kaibigan ko. Gusto mo ba ng mangga? Pwede akong manguha para sa'yo. Ha! Tignan mo, may isang malaking patimpalak at sa tingin ko, pag tayo nanalo dito, siguradong gaganda ang buhay natin. At isa pa, sigurado magiging sikat ka. Comedy! Kaya yan! Aking kaibigan, paumanhin at hindi na kita ginising. Kailangan kong umalis para maghanap ng trabaho dahil hindi ko nga pala nasabi sa iyo na nasanla ko ang bahay sa bangko para sa ating kinabukasan. Pero hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Pangako at ako'y babalik at muli tayong magsasama. Bantay! Anong nangyari, anak ko? Hindi na po gumagalaw si Bantay. Ano nangyari, anak? Bakit namatay si Bantay? Hindi ko po alam. Papakainin ko lang po sana si Bantay kaso nagulat na lang po ako. Hindi na po siya gumagalaw. Baka may nararamdaman na rin si Bantay dala ng katandaan. Masakit man, pero ganun talaga. Si Bantay ay matagal ko ng alaga. Bigay pa sa akin ito ng aking ina. Hayaan niyo. At bibigyan na lang natin siya ng isang maayos na libingan dito sa likod ng bahay. Ito, anak. Gusto ko na alagaan mo itong ibon.
maganda maging alaga ang mga ibon. Nung bata pa ako, marami akong alaga na kalapati. At kahit ilap sila, ay aking napapaamo. Alagaan mo sila ng mabuti at ipakita mo na mabuti ka para ikaw ay kanilang pagkatiwalaan at mahalin. Defeat. Nasaan ka na, Juan? Tulungan mo ko. Siguro ay nakalimutan mo na ako. At baka hindi na rin ako makalipad dahil sa kulungan na ito. Hindi na ako makakatakas sa masamang bata. Tao po. Sandali po. Sino po sila? Magandang umaga. Ako nga pala si Juan, ang dati nakatira sa bahay na ito. Ah, ikaw nga po siguro yung tinutukoy ng aking tiyo na nagsangla ng bahay sa kanya. Oo, ako nga. Nais ko sana malaman kung nasaan na ngayon tiyo. Gusto ko sana makausap ito. Sa katunayan, bala ko na saan tubusin ang bahay na ito. Ah, ganun po ba? Si tiyo po ay maaari nyo matagpuan sa kanyang trabaho. Sa bangko, doon po sa bayan. Tara po muna sa loob, Ginoong Juan, para po magkape muna kayo bago po kayo tumungo sa tiyo ko. Paumanhin po sa konting pagbabago na ginawa namin sa inyong bahay. Ayos lang. Sa katunayan, ako ay nagpapasalamat dahil inalagaan nyo ang aking bahay. Teka, paano yan? Saan kayo tutuloy pag natubos ko na ang bahay na ito? Baka po ay makituloy muna kami sa aming tiyo pansamantala habang hindi pa po nakakahanap ng titirahan. Kung gusto nyo, dito muna kayo pansamantala sa aking bahay. Habang wala pa kayong nahahanap na titiran. Sa katunayan, ako lang ang nakatira dito at ng isa kong kaibigan. Maraming salamat po. Meron sana akong gustong itanong sa inyo. Wala ba kayong nadatnan o napansin dito sa bahay ko nung dumating kayo? Wala naman po. Bukod sa mga naiwan yung gamit na tinago po namin sa inyong kwarto. Saka nga po pala sa isang ibon na madalas ko napapansin na pumapasok sa bahay na ito. Alam nyo ba kung saan ko to makikita? Sa katunayan, ang ibon po ay nahuli ko noon at ito po ay binigay ko sa aking anak. Ganon ba? Maaari ko ba ito makita? Ang kaibigan na tinutukoy ko ay itong ibon. Akala ko hindi ko na siya makikita muli. Malaki ang kasalanan ko sa kanya dahil iniwan ko siya dito mag-isa. Nandun po sa kwarto ng aking anak. Patawarin mo ako, kaibigan ko, at ngayon lang ako nakabalik. Bakit ka nagkaganto? Anong kinuha nila sa'yo? Anak, anong ginawa mo? Ginoong Juan, ako na po ang humihingi ng tawad sa ginawa ng aking anak. Sa pagiging hindi mabuting tagapangalaga niya. Pasensya na po ulit. Ano pangalan mo, bata? Bin po. Alam mo, Bin, ang ibon na ito ay matalik kong kaibigan. Oo, ako rin ay may pagkukulang sa kanya. At labis kong pinagsisihan iyon. At sana ganun ka rin. Pagkakaroon ng pet ay hindi basta-basta. Dapat alam mo rin kung paano sila aalagaan at ituring na parang isang kaibigan. Ang pamilyang Cruz ay umalis sa bahay ni Juan dahil sa hindi magandang pag-uugali na ipinakita ni Vin sa alagang ibon. Ngunit bago tuluyang umalis ang pamilya, ay inanyayahan ng mga ito ni Juan na kung minsan ay pumasyal sa pet care. Ang lugar na ito ang nagpabago sa pananaw ni Juan sa mga hayop at sunod na napagtanto ang kaniyang pagkukulang sa kaniyang alaga
at kaibigan na si Miggy. Lumipas ang mga araw, si Vin ay dinala ng kanyang mga magulang sa nasabing klinik. Sa organisasyon na ito ay itinuturo ang iba't ibang serbisyo para sa tamang pangangalaga sa mga hayop. Dito napagtanto ni Vin ang kaniyang mga kamalian bilang tagapangalaga ng hayop. Dito niya inamin sa kanyang mga magulang na siya ang dahilan kung bakit namatay ang alaga nilang aso na si Bantay. Hindi nagtagal, naging maganda ang pakikitungo niya sa mga hayop at siya ay natuto na maging responsable at mapagmahal na pet owner. Iwan ka na ng eroplano. Okay lang baby, huwag kang magbago. Dito ka lang humimbing sa aking piling. Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhana'y merong tip na makapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto ba laging merong paraan.